Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay po ni Sister Maredy, sa kanya pong awitin. So, di ka nagkulang. Amen po ba? Amen. Yan. Ang Diyos ba ay hindi nagkulang sa atin? Parang humina. So, that is about the sufficiency of the grace of God. So, the grace of God, we know that the grace of God surpasses everything. So, lahat ng bagay ay walang makaka-contain, walang kumbaga unfathomable ang biyaya po ng ating Panginoon. Kaya talagang we always thank the Lord. Tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay laging nagpupuri sa ating Diyos dahil ang biyaya niya ay di masukat. Sa buhay po natin na talagang first of all, sa kaligtasan. Ang kaligtasan po na ibinigay ng Panginoon sa atin ay tunay na kamangha-mangha. Ikalawa, yung sustaining, na biyaya po ng Panginoon sa buhay po natin sa bawat araw. So, lahat ng bagay ay nagpapaalala po sa atin ang kanyang sustenance. Okay? So, talagang lahat ng bagay, na meron po tayo ay pagpapaalala po ng kanyang pagiging mapagbiyaya. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Hindi po nagkulang kailanman siya sa atin. Okay? So ngayon po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mensahe mula po sa salita po ng ating Panginoon. So babalik po tayo doon sa atin pong series dito po sa aklat ng unang Pedro, 1 Peter. At samahan niyo po ako muli sa ating pong passage. So this is from 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. So this is the last part ng ating pong series about the spiritual privileges of God's people, o ang pribilehiyong espiritual o ang mga pribilehiyong espiritual ng mga ligtas, ng mga Kristiyano. Okay? 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. So tayo po ay tumayo para po sa pagbasa. As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumbled because they disobeyed the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Sa Diyos po ang kapurihan. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Tunay po na napakapalad ng isang iniligtas sa biyaya at habag. At ngayon po, patuloy po naming tinatamasa ang lahat ng ito. At patuloy po naming dama sa aming mga buhay, ang pribilehiyong ito, ang pagpapala na buhat sa iyo, Panginoon. At sa inyo pong paghahatid ng iyong salita, patuloy po na ito'y lalong magbigay ng luwalhati sa inyo pong pangalan. At mas maluwalhati din po kayo, Panginoon, kung paano po kami susunod sa katotohanan ng aming mapapakinggan. At patuloy po, silan po ninyo ng pagkatakot ng aming mga puso sa pakikinig ng inyong salita, pagkatakot sa inyo pong kabanalan at pagkilala sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Kung sino po kayo sa amin pong mga buhay. At ang inyo pong tagapagsalita ay patuloy po, O Diyos, itago po ninyo sa likod ng inyo pong kabanalan. Patuloy po na kababaang loob ang siyang manaig sa puso ng inyo pong tagapagsalita. Ang bawat salitang lalabas dito, Panginoon, ay bagay na magbibigay po lamang ng karangalan sa inyo. Kaya salamat pong muli at ang lahat ng ito
ay amin lamang pong pinagkakatiwala sa iyo. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Muli, ang ating pamagat is the spiritual privileges of God's people. So, bilang recap po sa nakaraang 2 linggo, so nag-stop po tayo dito 2 weeks ago. Ano po? Ang first 7, so actually tayo po ay nasa pang-8 na po. Ano ho? So, the 8th to 10th spiritual privilege ang atin pong pag-aaral ngayong pong umaga. But the first 7, so I would like to recap ano po para po sa bawat isa, is that we have the privilege of union with Christ in verses 4 to 5. So meron po tayong pribilehiyo na tayo po ay nakipag-isa na sa Panginoon. So hindi na tayo kung saan-saan padadaan, hindi na tayo kung saan-saan lalapit para makapunta sa Diyos. So kung sino-sinong mga tao ang binabanggit natin sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin, direkta. Ano po? So tayo po ay direkta sa ating Panginoon. So yan po ang kaibahan ng tinatawag po nating Kristyanismo. Hindi po ito relihiyon na meron pong tao pang lalapitan tayo para bang pagka tayo po ay mag-aasikaso ho ng papel sa isang ahensya o kagawaran. So kung kani-kanino pa ho tayo ituturo bago pa tayo makalapit doon sa taong makatutulong ho sa atin. But ngayon, sa ating pananampalataya, so we have a direct access and a personal relationship sa ating Panginoon. Next is that we have the privilege of protection or security. So dahil, ang sabi po dito sa verse 6 is, behold, so this is a quotation from the Old Testament, I am laying in Zion a stone and a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. Ang sino mang magtitiwala o mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. So ito po ay ang ating Panginoong Jesus. So we are secured in Christ. Ano po? Those who believe in Christ will never be put to shame. Hindi po tayo mapapahiya sa ating paghihirap, alang-alang sa ating Panginoon. Kung tayo po yung nililibak, alang-alang kay Kristo, hindi tayo mapapahiya sa bandang huli. Okay? Number 3 is that we have the privilege of affection for Christ. First, inibig po tayo ng Panginoon, and now, meron po tayong kalayaan na makapagpahayag po ng ating pagmamahal. May pakita po natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod at kabanalan. Amen? So that is the third. Next, the fourth is that we have the privilege of election by Christ. So tayo po ay itinalaga o tayo po ay pinili ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 9, but you are a chosen race. Just like ang Israel, pinili din po sila ng Panginoon, but not the same as yung pagpili niya sa atin. Ano po? Kasi ang election po na tinutukoy po dyan is yung salvational o yung may kinalaman sa ating pong kaligtasan. Ano po? And number 5, next, is the privilege of dominion with Christ. So, tayo po ay meron din pong pribilehiyo na kung saan ay napapabilang po tayo sa kaharian na ang nangunguna po ay ang Panginoon, and tayo po ay isa din sa kanya pong mga tinatawag nating mga priests. Di po ba? Makikita po natin sa verse 9, a royal priesthood. So, ang saserdote, ang pagkasaserdote ng mga Kristiyano. So, hindi ang saserdote ho dito o ang pari is yung sa relihiyon, kundi tayo. Di ba? And number 6 is the privilege of separation to Christ. So, we have the privilege na kung saan tayo po ay inihiwalay o ibinukod. Kaya sabi po dito is a holy nation. So, ito po yung ating pinag-aralan 2 weeks ago. First is that the church is a holy nation because our supreme ruler is holy. Dahil ang ating pinuno, ang nangunguna po sa iglesia ay banal. The head of the church is holy. Amen? Amen. Ang Panginoong Jesus, and He calls us to holiness. Siya'y nananawagan sa atin na tayo po ay magpakabanal. Sapagkat tayo ay isang banal na bayan.
And the church is a holy nation because Christ endows us with His divine power. So, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, ang susi upang manatili ang iglesia at nagkakaisa ang iglesia, bagamat tayo'y magkakaiba, di ba? Magkakaiba tayo ng kulturang pinanggalingan, magkakaiba tayo ng apelyido, magkakaiba tayo ng kulay ng ating balat. So, sabi po sa Galatia, tayo po ay iisa. We are all one in Christ Jesus. So, hindi po isang lahi, ang ligtas, o isang lipi, o isang bansa ang ligtas, kundi ito po ay binubuo ng iba't ibang lahi, lipi, o mga bansa. Okay? And the church called in the context as the people of God is both positionally separate and progressively separates from sin and worldliness. So, una, tayo po ay ibinukod ng Panginoon para sa Kanya. Ikalawa, humihiwalay tayo mula sa kasalanan. So, ito yung proof na tayo po ay inihiwalay ng Panginoon. Unti-unti tayong lumalayo kung saan tayo tunay na inilayo ng Panginoon. Ano po? And then number 7 is the privilege of possession by Christ. So that is also in verse 9, a people for His own possession. Pag-aari, which means na tayo po ay binili. Kaya tayo naging pag-aari. So ano po ang naging kabayaran upang tayo ay maging pag-aari ng Panginoon? Ang Panginoong Jesus mismo sa pamamagitan ng Kanyang pagtutubos. Di ba? And here, the church, collectively composed of believers, is acquired by no other than God Himself. So ang Diyos mismo ang bumili sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya dito po natin makikita kung gaano ka-pribilehiyo or how privileged and how blessed each one of us right now in Christ. Kaya masasabi ba talaga nating tayo po ay privileged at mapalad, mga kapatid? Doon sa unang 7 pa lamang na ating napag-aralan? Sapat na ba ito para sabihin nating tayo mapalad? Amen? Amen? Okay? If you are troubled, afflicted, persecuted, or mocked by people for the sake of Christ, kung tayo nililibak, kung tayo pinagtatawanan, kung tayo inuusig, kung tayo naghihirap, kung tayo nagkakaroon ng sakit dahil sa ating pagmimisyon, sa ating paglilingkod, alang-alang kay Kristo, you are blessed. Ikaw ay mapalad. And great is your reward in heaven if you keep the good fight of faith. Kung patuloy nating ipaglalaban ang pananampalataya ng isang malinis at mabuting laban, then ang pangako po na mababasa po natin sa banal na kasulatan, great is your reward in heaven. Okay? May gantimpalang naghihintay po sa atin. Bukod sa taglay po natin ang kaligtasan, bukod sa nandun po yung 100% katiyakan na tayo po ay sa Panginoon pipiling sa oras ng ating kamatayan. Dahil sa ating pagiging tapat na lingkod niya, tayo po ay gagantimpalaan sa panahon ng Panginoon. Okay? And we are saved in Christ. Thus, we serve for Christ. Tayo'y ligtas sa Panginoon kung kaya tayo naglilingkod para sa Panginoon. At para tapusin po ang atin pong mensaheng ito, so atin pong pag-aaralan ang nalalabing 3 na pribilehiyo. So from number 8 to number 10, ang atin pong matatalakay po sa umagang ito. So the remaining 3 spiritual privileges that every Christian has, okay, dito po sa ating passage is number 8, the privilege of illumination in Christ. And number 9 is the privilege of compassion for Christ or from Christ. And number 10 is the privilege of proclamation of Christ. So these are the last 3 spiritual privileges. Okay? And number 8, ito po ang ating pangwalo, is the privilege of illumination in Christ. So makikita po natin din ito sa verse 9. Ang sabi po dyan, who called you out of darkness? Okay, actually, nag-skip po tayo doon sa part ng that you may proclaim the excellencies of Him, kasi yan po yung ating pang-10 mamaya.
Pero ang ating pangwalo, sabi dito, who called you out of darkness into His marvelous light. So this is the 8th privilege. So, ano po ang kahulugan? Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ditong tayo po ay inalis o tayo tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. So first, meron pong ginawa ang Panginoon sa atin is, sabi dito, we are called out of darkness. So, pansinin po natin yung prepositions na ginamit po dito sa bahaging ito. So, first, Christians are called out of darkness. So, tayo po ay tinawag ng Panginoon out of darkness. Meaning, ang ibig sabihin, tayo'y mula sa kadiliman. At ano po ang ibig sabihin ng kadilimang ito? Kasi namulat po tayo sa paniniwala na tayo'y anak ng Diyos. At naniniwala po na ang lahat ay anak ng Diyos. Pero bakit sinabi po dito sa talata na who has called you out of darkness? So tayo po ay minsang nasa kadiliman. Ang mga iniligtas ay minsang nasa kadiliman. Kaya kailangan natin ng liwanag at ito ang salita ng kaligtasan. Di ba? Yan po ang lagi nating binabanggit sa ating mga Bible studies. Na kailangan natin ng mabuting balita sapagkat ang tao ay makasalanan. At ang katotohanan sa makasalanan ay sinabi po dito sa atin pong binasa na tayo po ay nasa kadiliman. So we are called, Christians are called out of darkness. Actually po, ang salitang kadiliman na ang tinutukoy po is the unregenerate o ang mga hindi mananampalataya ay meron pong dalawang uri. So there are two kinds of darkness. First, intellectual, and number 2, moral. Okay? So, meron tayong tinatawag na intellectual and meron po tayong tinatawag na moral. So, ano po ang kahulugan ng tinatawag nating intellectual and moral? So, tingnan po natin, samahan niyo po ako dito sa Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang verse 21. So, tingnan po natin. Okay, so ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 17, now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. So, ang sinulatan po dito ay mga Kristiyano. At ang sabi po ni Apostol Pablo, wag na kayong lumakad katulad ng mga hentil kung paano sila lumalakad. At ang paglakad na ito, sabi ni Paul, is in the futility of their minds. So ito yung bahaging intellectual, which means ignorance. Ignorance of the truth. Okay? Yung kamangmangan ng tao sa katotohanan. Yung kamangmangan ng tao sa salita ng Diyos. So ito yung tinatawag nating intellectual part na kung saan siya'y nabibilang sa kadiliman. Ano po? And kung itutuloy po natin verse 18, they are darkened. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. Kasalanan. So lahat ng sinabi ho dito, ito ang representasyon ng kasalanan sa buhay ng tao. Hindi ho ang kasalanan sakit lamang na pwede mong ipa-therapy o rehabilitation. Ang kasalanan ho, kung mapapansin po natin, kung itutuloy po natin ang pagbasa ho dito sa Ephesians, is progression. Ano ho? May progression pong nangyayari because sabi dito, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God
Nasa kadiliman ang kanilang pag-iisip sapagkat sila'y alienated from the life of God. Sila'y estranghero mula sa Diyos. And because of the ignorance, dahil sa kanilang kamangmangan. At sabi po dyan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Because of the hardness of their heart. Verse 19, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. So, dahil sa katigasan ng kanilang puso, naging callous. Naging kinalyo na ang kanilang mga puso. Wala nang sensation pagdating sa mga spiritual na bagay. Kaya sabi dito, they have given themselves up to sensuality. Kaya talagang ibinuyo na nila ang kanilang sarili sa mga mahahalay na gawain. Sensuality, greediness, to practice every kind of impurity. Kaya wala tayong makikitang mabuti sa tao. Bagamat ang tao, may nakikita tayong mabuti, in a way na kung siya ay gumagawa ng mabuti, pero in the innermost being, sa kanyang pinakakaloob-looban, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ito ang kanyang kalikasan. Ito ang kanyang kalagayan na siya'y nabibilang sa kadiliman. Di po ba? Kaya sabi po ni Apostle Paul dito sa verse 20, but that is not the way you learn Christ. That is not the way you learn Christ. Hindi sa ganitong paraan ninyo nakilala si Kristo. Paano mong sinabing ikaw ay Kristiyano but you still practice immorality? You still practice sin. Anumang uri o anumang type, ang kasalanan ito. Kaya, ipinapaalala po dito sa ating subpoint na ang isang Kristiyano, yamang siya ay inalis ng Panginoon mula sa kadiliman, hindi na siya bahagi ng kadiliman. At hindi na siya nagpapatuloy sa kadiliman. Kung ano ang gawi, kung ano ang pamumuhay ng nasa kadiliman. Okay? So yun po yung makikita ho natin. That's why this is the privilege of illumination. Binigyan po tayo ng Panginoong Hesus ng kaliwanagan sa katotohanan ng kanyang salita. Kasalanan pala yun. Di ba? Na for how many years nating pinapractice, sinabi ng Biblia na ito ay karumal-dumal sa Diyos. Ibinigay ho ng Panginoon sa atin yung kaliwanagan. Hindi pala ito tama. Hindi pala ito karapat-dapat sa Panginoon. So, ang plano ang concern ng Panginoon sa atin is alisin ito sa atin. Di ba? And i-pursue natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? So, that signifies the person's inability to see and perceive the truth and right. So that is the intellectual and moral. So, intellectual means ignorance and moral, that is immorality. Okay? Kaya ang tinutukoy po dito ni Apostle Peter is yung tinatawag po nating pagiging makasalanan. Na kung saan trapped sa kadiliman ng kaaway. They are trapped in the darkness of Satan. Okay? So, tingnan din po natin in John chapter 3, verse 19. John chapter 3, verse 19 and 20, mababasa po natin. Okay, so basahin po muna natin from verse 16. So, that is John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God.
So kaya yung emphasis ko dito is believing. Okay? Yung paniniwala o pananampalataya o hindi pananampalataya, excuse me, yung hindi natin pananampalataya kay Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 19, and this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. At ito ang kahatulan. Ang sabi po dito, dumating ang liwanag sa mundong ito, and that is Christ. Ngunit mas pinili ng taong ibigin ang kadiliman kesa sa liwanag. At pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng kanilang gawa. So kung paano nila tiningnan ang Panginoong Hesus, kung paano nila tinrato ang ating Panginoong Hesus, nung siya'y nandito pa sa lupa, ito po ay nagpapatunay na sila'y nabibilang sa kadiliman. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. So, ang nasa kadiliman, takot siyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kung ano ang tunay niyang kulay. At ang isang taong nasa liwanag, ang sabi dito, siya ang nagmamahal sa katotohanan ng Panginoon. Okay? Kaya, ito po ay isang statement of fact para po sa atin, mga kapatid. We are no longer in darkness. Thus, kung ano ang naaayon po sa liwanag, ito po ang ating gagawin. Ito po ang ating ipagpapatuloy. So that is our second subpoint. That's why we are called into Christ's marvelous light. We are no longer in the realm of darkness. We are now in the light of Christ. He illuminates our minds so that we can discern the truth and enables our souls to obey. Yamang tayo nasa liwanag na ng Kristo, siya ang nagbibigay liwanag sa ating isipan upang matukoy natin ang katotohanan at ang huwad, at siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang masunod natin ang kanyang kalooban. Kaya truly that God provides. Okay? Tunay po na ang Diyos ay nagpapala. Hindi lang ang pagpapala ng Panginoon is material o pinansyal. Kapag hihingi tayo sa Panginoon ng karunungan sa isang bagay, ipagkakaloob niya sa atin. Basta tayo humihiling sa Kanya by faith. Ano po? Ayon sa pananampalataya. So Ephesians chapter 5 verses 8 to 10, ito po ang ating mababasa. Ephesians 5:8, okay? For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Take no part in the unfruitful works of darkness, since we are in the light. We are now children of light. Amen? Amen. Ephesians chapter 2. Ano po ang sitwasyon po natin? Ephesians chapter 2. Noon. We were dead in sins and trespasses. Di po ba? And we're walking according to the pattern of this world or the course of this world. According to the, sabi doon, prince of the power of the air. Di ba? The spirit that is now at work in the sons of disobedience. So lahat yan ay tumutukoy sa mga nabibilang sa kadiliman. Di ba? And among whom we all once lived in the passions of our flesh. Indulging, di ba? The desires of our flesh. Carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath.
Now we're children of light, but before we were children of wrath. We were sons of disobedience. Now by the grace of God, now that we are in Christ, we are the children of light, and we are the sons of obedience. Brothers and sisters, let us pursue kung ano po ang naaayon sa ating katawagan na sinabi po ng banal na kasulatan. Nasa liwanag at pagsunod. Yamang binigyang liwanag ng Diyos ang ating isipan mula sa kamangmangan dahil tinakpan ng kaaway ang ating mga mata para hindi ito makita. Now that we are in Christ, we are privileged to discern what is true, what is right. Obey. Sundin po natin. Okay? So that is number 8. Ano po? The privilege of illumination. Number 9, so sa atin pong pangsyam, ito po ang makikita natin sa verse 10. So going back to our passage. Okay. First Peter, balik po tayo sa First Peter. Verse 10, chapter 2, verse 10. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So that is number 9, the privilege of compassion from Christ. Tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Once you had not received. Okay? Once you were not. Pinapaalala po dito ni Apostol Pedro sa mga inuusig na Kristiyano na noon, hindi kayo, ngayon, kayo. Noon, hindi kayo kinahabagan, but ngayon, tinanggap ninyo ang habag. Wala sa inyo ang habag ng Diyos noon. Ngayon, sumasa inyo ang habag ng Diyos. Okay? Kaya napakabuti po ng Panginoon. So, we were not God's people and hadn't received mercy. So, ito po actually ay meron po itong alingaw-ngaw mula po sa Old Testament. At ito po ay makikita po natin sa aklat ng Hosea. In the book of Hosea chapter 1. So, kahit hindi na po natin buksan, gusto ko lang pong pakinggan po natin kung ano pong sinabi po dito. Hosea chapter 1 in verse 6. So, kung kilala po natin si Hosea, so ito po ay makikita po natin the first minor prophet book, sa Old Testament. Si Hosea po ay propeta na kung saan ay ipinakasal ng Diyos sa isang patotot or prostitute. Kasi gusto pong ipakita ng Panginoon na ito din ang naging kalagayan ng Israel. Okay. Verse 6, chapter 1, verse 6. She conceived again and bore a daughter. So ito po ay instruction po ng Panginoon kay Hosea na siya ay magpakasal sa isang prostitute. At pag sila'y nagkaanak, ito po ang ipapangalan. Ano po sabi dito? And the Lord said to him, call her name No Mercy. For I will no more have mercy on the house of Israel to forgive them all. So this speaks of the northern kingdom. Kasi sa history, way back 722 BC, so ang nangyari po sa Northern Kingdom po ay sinakop or na-capture po ng mga Assyrians. Okay? That is historically. And in verse 7, but I will have mercy on the house of Judah, and I will save them by the Lord their God. I will not save them by bow, or by sword, or by war, or by horses, or by horsemen. When she had weaned no mercy, she conceived and bore a son. And the Lord said, call his name, Not My People, for you are not my people, and I am not your God. Talagang mabigat po ito sa part ni Hosea. Kasi ang pagpapangalan po sa isang bata, meron po yung mabigat na implikasyon. May bigat po ito sa isang magulang. But in verse 10, mabibasa po natin, yet the number of the children of Israel shall be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered,
And in the place where it was said to them, "You are not my people," it shall be said to them, "Children of the living God." Kung noon, sa panahon na yon, hindi sila itinuring na sa Panginoon dahil sa kanilang kasalanan, but in the future time, sila'y tatawagin. Ano sabi dito? Children of the living God. Okay? So ito po yung pinanggalingan po nung sinabi ni Apostol Pedro, that you were once not a people, but now you are God's people. Kayong noon ay rebelde at makasalanan, ngayon kayo ay nabibilang sa kanyang kaharian, nabibilang sa kanyang pamilya. Di ba? Paano ka naging bahagi ng pamilya ng Diyos? We were adopted. We have received the spirit of adoption. Thus, sabi doon, we cry out, Abba Father. We can call Him Abba Father. Meron tayong karapatang tumawag sa Kanya na Ama, na nagsisignify na meron tayong relasyon sa Kanya. Hindi lang tayo tumatawag ng Ama, dahil nabasa lang natin sa Biblia, na hindi natin kinikilala ang Kanyang anak, na siyang ipinagkaloob sa atin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi espiritu ng pagkatakot ang ating tinanggap, kundi espiritu ng pagkukupkop o espiritu ng pagkaalipin para muling matakot, kundi espiritu ng pagkukupkop upang tayo ay maging anak. At yamang tayo mga anak, tayo rin ay tagapagmana. Amen? Amen. Dahil sa awa ng Diyos, purihin po ang Panginoon. Ano po? Talagang sa Diyos po ang kapurihan sapagkat tunay na ang kanyang habag. Just like in Lamentations, ano po? His mercies never come to an end. Walang katapusan ang kanyang habag. And in the richness of this mercy, Ephesians chapter 2, ano pong matatandaan natin doon? He made us alive together with Christ. Mercy of God. Yan po ay awa ng Panginoon. Okay? It is the mercy of God that we were made alive in Christ, and it is the mercy of God that grants us an eternal inheritance in heaven. Ito rin ang garantiya na tayo ay magmamana ng walang hanggang mana sa darating na panahon. That is the mercy of God. It's not simply the pity. Ano ho? Kasi pag sinabing awa is, it's not just pity. Hindi lang yan naawa ang Panginoon sa atin o na nalubag ang loob sa atin. Di ba? Kundi ipinagkaloob niya sa atin yung talagang pinakakailangan po natin upang tayo ho ay hindi ho tuluyang mapahamak sa walang hanggang kamatayan. Di ba? So now, sabi dito, we are God's people and have received mercy. Nasa atin ba ang habag ng ating Diyos? Lagi ba nating ipinapatotoo ang habag ng Panginoon sa ating buhay? Kasi yan po ang magbubunsod sa atin na patuloy tayong magpakababa sa pagpapatotoo ng ating kaligtasan. Hindi natin tinanggap ang kaligtasan dahil sincere tayo sa ginagawa natin para sa Diyos. Hindi dahil may kapasidad tayo na tumulong, maglingkod, kundi dahil sa awa at biyaya ng Panginoon. So that is the ninth, the privilege of compassion. Now we have the mercy of God. Now we belong to God. And number 10, ito po ang ating panghuli. Sabi po dito, going back sa ating verse 9. So from verse 10, balik ulit tayo ng verse 9. So that is, that you may proclaim the excellencies of Him. That you may proclaim
the excellencies of Him. So number 10 is the privilege of proclamation for Christ. So this is consistent with our theme. We're doing all things for the gospel. Amen? Amen. We're preaching the word of God. The gospel of salvation. Tayo po'y humahayo, tayo po ay naglalayag, tayo po'y bumibiyahe, alang-alang sa mabuting balita. Di ba? Kaya ang sabi dito, that is the purpose. Kaya sinabi po ni Apostle Peter, you are a chosen race, you belong to the royal priesthood, you are a holy nation, and you are the people for His own possession. This is the purpose. You proclaim. Ibalita natin. Ipamalita natin. Ipangaral ho natin. Okay? Ipangaral po natin si Kristo. The excellencies of Christ. Hindi lang si Kristo. Ano ho? Kasi marami din pong nangangaral na Kristo, pero hindi ho lubos na naunawaan yung tinatawag na excellencies of Christ. Remember that the gospel is not only doon sa ginawa ng Panginoon, but in the person and the work of Christ. Kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa. Diba? So this is the subjective part ng ating pong mensahe. So the first 9, those are the objective. Okay? Ito yung mga pribilehiyong meron po tayo. So, paano natin ilalapat? Ito yung number 10, proclamation. Having studied the objective part, so this is the subjective. Proclaim. Okay? And we have 2 subpoints again. Christians, number 1, are heralds for the gospel. Dahil yung salitang proclaim, kamag-anak po ng salitang herald. Kaya pagka tayo umaten sa herald, ano kang ibig sabihin ng herald? Okay, alam natin herald. Ano? Mangangaral. Mensahero. Ano po? Mensahero ng pananampalataya. Kaya herald of faith. Diba? But sabi dito, we are heralds for the gospel. Tayo ay para sa mabuting balita. Ang bawat Kristiyano ay mensahero. Hindi lang ang pastor ang mensahero. Amen. Hindi lang ang pastor ang mangangaral ng mabuting balita. Ang bawat Kristiyano ay isang mangangaral o mangangaral. Ano po? Yan po ay panawagan sa atin. So the word proclaim, in Greek word, it means to publish or advertise. And to do so in the sense of telling something otherwise unknown. So that is the word proclaim. May isang bagay na nakikita nating hindi pa alam ng mga tao, sinishare natin. 'Di ba? Alam natin ang mga taong ito hindi pa nila kilala si Kristo, thus kaya sinasabi natin, ito po ang Panginoong Jesus. This is our Lord Jesus Christ. This is the Lord Jesus Christ. Ipinapakilala natin si Kristo sa kanila. That is the word proclaim. Okay? That's why heralds for the gospel. Next, we should proclaim Christ's excellencies. Ano yung ating ipoproclaim? Ano yung ating ipapublicize sa mga taong ito? The excellencies of Christ. So the word excellency signifies the ability to perform powerful deeds. Kapangyarihan, kakayanan na gawin ang mga bagay-bagay. So that is the word excellencies. Kaya kumbaga sa pag-share po natin ng gospel is hindi lang yung kumbaga yung climax. Ano? Which is yung burial, yung death, burial and resurrection. Kundi yung events before that. Yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa earthly ministry. That is also gospel actually. Mabuting balita din po yun. Di ba? Yung kapangyarihan niyang magpagaling ng mga sakit. Yung kapangyarihan niyang magpaalis ng mga masasamang espiritu. Di po ba? Yan ay patunay na talagang siya ho ang Messiah.
na siya po ang tagapagligtas. Bahagi din ng mabuting balita. Okay? In our case, we have the spiritual privilege of telling the world that Christ has all the ability to accomplish the extraordinary work of redemption. We have the distinct privilege of telling the world that Christ has all the ability to accomplish. Nagawa lahat ng Panginoong Hesus. Ang hindi nagawa sa lumang tipan, nagawa ng Panginoong Hesus. Lahat ng kapunuan, lahat ng fulfillment ng hindi nangyari in the Old Testament, nangyari sa ating Panginoong Hesus. That is the gospel. Okay? Kung sino ang Panginoong Hesus, prophesied in the Old Testament, fulfilled, natupad, nangyari. Centuries ago man ang pagitan, pero natupad sa pamamagitan ng ating Panginoon. Diba? Kaya nakaka-excite, kapag tayo nagbabahagi ng mabuting balita, share ko tayo ng Word of God, nandun yung excitement natin kasi, talaga ito, si Kristo talaga, walang iba. Si Kristo ito. Ano yung tinitingnan in the Old Testament, ito yun, si Kristo ito. So yun po yung word na excellencies. Kaya sabi ni Paul in Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. This is the power of God. This is the power of God for salvation. Para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Hindi kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kaya, bawat isa, kung tayo po'y ligtas sa biyaya at habag, sabi dito, tayo po ay instructed na tayo ho ay maging mensahero ng mabuting balita at iproklama natin ang mga kagila-gilalas na ginawa ng ating Panginoon. Kung kaya tayo ay kumpiyansa sa mabuting balita na ating ipinapangaral. And it's our spiritual privilege, okay? It's our privilege to do that. Okay? Okay, so for our conclusion, ito po ang ating panghuling bahagi sa ating mensahe. Ang pag-ibig ni Kristo para sa atin, Christ's love for us being the undeserving ones, is a sobering reminder that He deserves our faithful service in both speaking and serving in His ministry. To put this in application, ang pag-alala po natin sa pagmamahal ni Kristo bilang hindi natin deserve sapagkat tayo ho ay masama, tayo ho ay makasalanan, ay isang paalala na deserve ng Panginoon ang isang tapat na paglilingkod, ang isang masidhing paglilingkod. Ito man ay sa bahagi ng ating pananalita o ng ating paglilingkod mismo. Speaking and serving, because meron tayong tinatawag na gifts. Spiritual gifts. Gamitin natin ang ating labi at gamitin natin ang ating mga kamay sa paglilingkod sa Kanya bilang pagkilala sa Kanyang pag-ibig at habag. Huwag nating ituring na isang ordinaryong araw lamang ang araw ng Panginoon. Sunday is not an ordinary day. It's not a day for leisure. Sunday is not a day for relaxation. This is the Lord's Day. And since it is the Lord's Day, we set this day up, sabi nga, para po sa Panginoon. I-reserve po natin ang araw ng linggo para lamang sa Panginoon. Ipaglingkod natin may kagalakan ang sandali na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Kung tayo man ay naatasan sa isang partikular na gawain sa iglesia, ipagpasalamat natin sa Panginoon sa halip na iasa natin sa iba dahil ito ay pribilehiyo natin. Kung tayo ay bahagi ng iglesia, tayo ay masaya na maglilingkod sa Diyos. Kung tayo man ay, for example, na schedule po tayong presider, salamat sa Panginoon, makakapag-preside ako. Kung tayo man ay na-schedule na special number, salamat Panginoon kasi makakaawit ako sa iyo.
Kung ako man ay na-schedule na magme-message, salamat Panginoon kasi ako po yung magagamit ninyo para sa pagbabahagi ng inyong salita. Sa lahat ng bahagi ng paglilingkod natin, yan ay pribilehiyo. Yan ay pribilehiyo natin para magawa natin yung part natin para sa Diyos. Hindi magsilbing bigat o pasanin para sabihin nating, yung iba na lang ang yung iba na lang ang gumawa kasi busy ako eh. Yung iba na lang ang gumawa. Mas magaling kasi yun eh. 'Di ba? So parang ina-undermine natin yung gift na meron tayo. Minamaliit natin yung kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon na pwede nating gamitin para sa Kanya. Okay? Kaya, huwag nating ituring na pasanin o kabigatan sa ating buhay ang gawain. Mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Kaya, ang mga pribilehiyong ito ay magsilbing paalala sa atin habang panahon para ibigay natin ang karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Amen. Ipaglingkod natin ang bagay na magbibigay papuri at pagkilala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Yes, Lord. Salamat sa pagpapala na meron po ang bawat isa. Yamang kami po ay inyo pong iniligtas sa awat biyaya po ninyo. We are privileged na maglingkod sa iyo at ibigay po namin ang pinakakarapat-dapat na paglilingkod sa iyo. Ito man ay sa bahagi ng pananalita o sa iba pang mga kaloob na taglay namin, maibigay po namin ang pinakakarapat-dapat para sa iyo. Ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Help us, O Lord, na ito po ay mailapat po namin ng tapat sa amin po mga buhay. Bagamat ito po sa isang banday mahirap sa amin, subalit dahil ito po ay inyo pong kalooban at kami po inyo pong iniligtas sa iyo pong biyaya. Susunod po kami, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo pong kapurihan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.